Mission accomplished na raw ang nagsusulong ng People's Initiative para sa charter change. As of last night, we've reached the 12.1 threshold. We have already reached the mandate of the people. So the Constitution should operate as provided. Sa ilalim ng batas, kailangan ng pirma ng 3% ng registered voters ng bawat distrito at 12% ng kabuuang bilang ng rehistradong botante na nasa 68 million sa buong bansa. Katumbas yan ng mahigit 8 milyong pirma ng rehistradong botante. Pero sa kapihan sa Manila Bay, inamin ng grupong nasa likod ng signature campaign, nasa 2 milyong lagda pa lang ang nakalap nila. Gayunman, kampante si Pirma lead convener Noel Onate na maaabot nila ang requirement sa lalong madaling panahon. We have already gathered about 30% of the total number of signatures. Palagay ko po, within the next 2 to 3 months, kuha na namin yung 8 million signatures. Lagpas 1,000 lungsod at munisipalidad na ang nakatanggap ng signature forms, katumbas sa mahigit 180 na distrito. Nakita po kami ng mga signatures sa isang distrito, halimbawa more than 20% pa. Meron distrito na more than 15%. Hindi po namin alam kung yung mismong proponent ay nag-concentrate sa isang bayan lang. Bagamat patuloy na nadadagdagan ang pirma, hindi pa masabi ng grupo kung kailan sila maghahain ng petisyon. There's about 70 legislative districts na hindi pa nakapag-submit. So we have to wait for that. Magpa-file kami as soon as we breach the number, the threshold, the minimum threshold that the law has required of us. At dahil wala pang petisyon, sabi ng COMELEC, ministerial duty pa lamang ang papel nila. Sisimulan lang daw ang verification kapag tukoy na ng NBank ang form and substance ng petisyon. Kaya kung titingnan ang kasalukuyang timeline, malabo raw na may isagawang plebisito ngayong taon at sa 2025. Pag November, December, we cannot do the plebiscite. Pagka gano'n, 2026 na tayo. Kasi nga, yung peak na ng preparation yun, hindi kami pwede magplebisito ng 2025. January to April, crucial po yun sa COMELEC. Sapagkat dyan po tayo magpiprint ng mga balota, dyan po tayo mag-cleansing ng mga list of voters. Aabot sa 13 bilyong piso ang kinakailangan para sa isang plebisito. Halaga na wala ang COMELEC sa ngayon. Ayon kay Garcia, nakalaan na ang 12 bilyong pisong ibinalik sa kanilang budget para sa overtime pay, voters education at internet voting, mga bagay na unang nawala sa pondo ng ahensya. Malamang-lamang po hihingi kami ng budget. Either supplemental budget, kung sakasakala, manghihingi po kami doon sa contingency fund ng ating Pangulo. Kaugnay naman sa umano'y pangunguna ng ilang barangay officials sa signature campaign para sa Chacha, sabi ng COMELEC chairman, hindi dapat sila makailam sa People's Initiative para makita ang tunay na sentimiento ng taong bayan. Paige Javier, CNN Philippines.